Yo, magandang hapon po sa inyo lahat. Pag-uusapan po natin medyo seryoso. Medyo seryoso pong bagay ito dahil ito po ay foreign policy at ito po ay mahalagang bagay na ating talakayin. Ngayon, itong mga dilawan, nagtataka ako bakit nag-iiyakan hindi naman sila yung binabanatan ng China dahil bumanat ang China kay Tariela at sa administrasyon. Paul naman kasi. Or parang ayaw, hindi maganda sa pandinig, sa paningin ng China itong propaganda ni Tariela. Dahil dito po sa caricature o picture ni Xi Jinping, kung saan, yan ang propaganda nitong si Tariela. Ayan o. Yan yung parang cartoon post ni Tariela habang gumagawa ng propaganda itong si Tariela. So, syempre, ipagtatanggol ng China yung sarili nila at binanata nila si Tariela. At medyo naglabas din sila ng mga balita kung saan sangkot si Marcos Jr. sa maanumalyang flood control scam. Kaya hindi ko maintindihan bakit iyak ng iyak ang mga dilawan. Si Risa Hontiveros, Kiko Pangilinan, kasama na si Bendalo, si Erwin Tulfo. At pag-uusapan din natin itong si Trillanes. Babanatan natin hanggang sa lumuhod na. Ayaw pa kasing magtigil, no? Kaya bilib na bilib ako kay Marojas Ha? Merong sinabi si Marojas Eto, sabi ni Marojas, to whoever created and is spreading this fake post, pwede ba? Hindi ko alam kung ano ang motibo nyo, pero huwag nyo na ako gamitin sa mga agenda nyo. Masaya ako sa pribadong buhay ko. Ano ba sinasabi ng mga troll? Ito, ayan, may picture si Marojas at ang sinasabi sa text, huwag na nating payagan pa ang mga Duterte na makabalik sa Malacanang, lalo lamang masasadlak Pilipinas sa kaguluhan. Ano pa ba ito? May nakasulat kasi. Kumbaga, ginagamit nila si Marojas at kunyari, sinabi daw ni Marojas, no, ito, wag na natin payagan pa ang mga Duterte na makabalik sa Malacanang, lalo lamang masasadlak Pilipinas sa kaguluhan. Yun naman pala, hindi naman pala sinabi ito ni Marojas, kaya nag-react agad si Marojas, no, na pwede ba, hindi ko alam kung anong motibo nyo, pero wag nyo na ako gamitin sa mga agenda nyo. Dahil yan po kasi ang mga propaganda ng mga pakawala ng Malacanang. Mga troll, no? So, pinak-check sila ni Rojas mismo. Dahil ginagamit siya panira sa mga Duterte. So, ito pong mga propaganda, no? Pakinggan po ninyo mabuti. At lalong-lalo na sa lahat ng ating mga kababayan. Ang lahat po ng maririnig, mapapanood nyo sa balita, at mababasa nyo sa social media, ay ina-advise ko, huwag po ninyo agad paniwalaan, no? Maging matalino po tayo, mapanuri sa lahat ng mga balita na kumakalat ngayon. At ang balita nga ngayon ay puro pampolitiko ayon kay Manong Ted Pailon. At ito po ay walang maidudulot talaga na mabuti sa ating ekonomiya. Talagang hindi ito makikinabang, hindi makikinabang ang Pilipinas dito at ang mga mamamayan. Tayo talaga ang talo dito. Okay? Pero kailangan naming ipagtanggol ang katotohanan.
dahil pilit pinipigilan ang katotohanan, sinasagawa nila ang mga propaganda para lituhin ang taong bayan. Ito po kasi nagumpisa itong mga propagandang ito noon pang matapos ang Second World War at tinawag nila itong Cold War. Ito'y alitan ng US at Soviet Union. Sa ngayon, natapos na raw itong Cold War noong 1991 pa. Pero marami hindi po naniniwala na mayroon pa rin Cold War dahil nandiyan pa rin ang propaganda at yung proxy war. Ito po. No? So yan. Ito yung Cold War. Nagsimula daw ito 1947 up to 1991. At ito po ay ang composition po nito ay ito, armed races, propaganda, and proxy war. Nangyayari pa rin po yan, itong tatlong ito. No? Itong armed races, ngayon nagkakarera ang China at ang Amerika sa paggawa ng mga armas. At itong propaganda, talagang ginagamit po nila ito para sa kanilang economic. At itong proxy war, hindi ba't nangyari na itong proxy war? Dati ginagamit nila itong proxy war sa Vietnam War at itong Korean War ginamit ng Amerika o ginamit ng Soviet Union. Ang Vietnam at ang Korea naman ginamit ng US. Kaya nangyayari pa rin yung mga composition ng Cold War. Kaya meron pa rin Cold War. Kaya gusto ko na maintindihan nyo na bawat propaganda na akala nyo totoo, akala nyo yun na yun, hindi pala totoo, propaganda pala. Kaya mag-ingat kayo sa mga nababalitaan nyo. Suriin nyo muna. Okay? So dito po sa mga propaganda ng Amerika at laban sa China, ang China na gumagawa rin ng propaganda laban sa Amerika. So yan dalawang yan, no? Yan sila talaga yung naglalaban sa propaganda. At huwag nating kalilimutan yung proxy war. Ginagawa pa rin ng Amerika itong proxy war. So, dahil dito sa propaganda, ito'y paniwala ko lang, no? Na itong mga bangag na nakatira sa Ilog Pasig ay nakakatanggap ng mga dolyares mula sa Amerika. Pero hindi ko sinasabi na ito'y sa administrasyon ni Donald Trump. Hindi ko sinasabi. Kasi ang kaalyado talaga ng mga bangag sa Malacanang ay si Biden. At si Biden po, ang party niya is Democrat, ang kanilang political party. At itong Democrat, ito yung dilawan sa Pilipinas. Kaya ito, mga kaalyado ng mga dilawan sa Amerika, itong Democrat na to. At si Trump naman ay Republican Party. So, nakikita nyo, si Trump, siya ang nagiging parang peacemaker ngayon. So, ayaw niya ng gera talaga. Kabaliktaran kay Biden. Okay? So, ganito ang ginagawa na propaganda ng mga tauhan ng gobyerno o taga-gobyerno laban sa China. From US, hindi ko sinasabing Donald administration, maaring CIA. From US,
nagbibigay sila sa mga bangag na nakatira dyan sa Ilog Pasig. At dun sa mga bangag, kailangan ng mga troll yan para gumawa ng propaganda. Eto na yon. Isama mo na si Bendalo, Erwin Tulfo, Kiko Pangilinan, Risa Hontiveros, maaring si Trillanes. Yan ay nakikinabang sa pinapadala ng mga dolyares ng mga kano para magsagawa ng propaganda laban sa China. Pabor sa kanila yon, lalo na kila Risa Hontiveros. Pasasamain nila ng pasasamain ang China, kumikita pa sila. At pag masama na ang China, ididikit nila si Tatay Digong para maging masama ang Duterte. No? Pasasamain din nila ang mga Duterte o si Tatay Digong, pasasamain nila. Ayan, mamamatay tao yan, ganyan, ganyan, ganyan. Para maging masama naman si BP Sara. So, that is the agenda. Yan po ang ginagawa nilang propaganda. O, dahil si Tariela, eto, gumagawa ng propaganda. Panoorin natin. Ha? Why would I apologize? No? Because of the caricature, yun ba yung issue nila? I didn't even mention na si President Xi Jinping yun eh. Sila nga yung nagpangalan dun eh. Talaga ba? My first explanation is that Xi Jinping, look at him. Xi Jinping, the second one is that for Xi Jinping, that Xi Jinping is... Pitong beses binanggit si Xi Jinping. Pero nung umpisa, nung una, hindi naman daw niya binabanggit si Xi Jinping. Sila daw ang nagpangalan. Ibig sabihin, yung mga Chinese daw ang nagpangalan na Xi Jinping. Nakita nyo yung kasinungalingan? Yung mga pagsasagawa ni Tariela ng propaganda at nandun pa siya sa Lasal, no? Nagle-lecture siya ron. Propaganda po yan. Yan po ay inutos ng nasa taas. No? Kung minsan nga si Marcos mismo nagpo-propaganda laban sa China laban sa mga Duterte. Hindi niya ba napapansin yan? Kami mga DDS, pinapansin yan Sinasabi namin Aba, pati si PBBM nagpo-propaganda na rin. Ngayon, punta tayo sa mga dilawan. No? Ito yung sinabi ni Risa Hontiveros. Ay, teka muna. Punta muna tayo dito sa banat ng China. No? Ayan. Unang binanatan ng China si Bongbong Marcos. Nagbalita ang China. Eto. Ayan, South China Morning Post. Media po ito sa China. Dito po sa picture, nakalagay sa ibaba, he's the head of this corruption. Marcos faces new impeachment complaint. Alright? Thursday filing accuses Marcos of packing a nation budget. Binulsa yung nation budget with projects aimed and redirecting funds to allies. Ayan yung balita ng China, ng media sa China. At dito naman sa sagot nila kay Tariela ay ito. No one wants to silence you. And no one should be silenced. So, wala daw gustong magpatahimik o patahimikin ka, Tariela.
At walang sino man na dapat manahimik. So, clear yan, clear. But freedom of speech is not a license to recklessly defame or attack others. Let alone the head of state of another country. This is completely unacceptable. Maliwanag dito, let alone the head of state. Bakit ikaw ang nagsasalita? Wala ka namang authorization na magsalita, Tariela. Tagapagsalita ka lang ng AFP. Di po ba? Kung hindi ako nagkakamali. No? Kung hindi ako nagkakamali. Sa Navy, di ba? Sabi dito, let alone the head of state. Dapat ang nagsasalita, no, pagdating sa foreign policy, ay ang presidente. Sino pa? Department of Foreign Affairs. Sino pa? Embahada. Yan lang pagdating sa foreign policy. Kaya nga si BP Sara hindi nagsasalita dyan dahil wala siyang authorized. Hindi siya authorized dyan. At kung magsalita man ang Vice President, no bearing, walang kwenta, hindi papakinggan yan ng kahit sinong bansa. Hindi. Pero, kung mapapansin mo, itong mga dilawan, no? Si Larissa Ontiveros, Kiko, no? Trillanes, pati si Bendalo, salita-salita ng salita. Bakit? Kasi, tumatanggap sila. Kapag hindi sila nagsalita dyan, pupunahin sila, oy, ba't nananahimik kayo? Bumabanat ang China, banatan nyo rin. Ganon po yan. Kaya sila nagsasalita ngayon. Pero, napakasimple lang ng sinabi ng China, no? O yan, no? Chinese Embassy. Napakasimple lang. Pwede mo namang okay lang yan. Pwede ka naman hindi sumagot dyan. Pero bakit sila sumasagot at umiiyak sila dito sa banat ng China? Kasi nga, kailangan nilang sumagot dahil sila ay propagandista. Okay? At noong unang panahon, noong Cold War, dati raw, kailangan mong kumampi. No? Sa US ka ba o sa Soviet Union? Lahat ng bansa ganon. Kailangan mong pumanig kung saan ka papanig para makilala ka na ikaw ay panig sa US or panig sa Soviet Union. Pero ngayon po, iba na. Kagaya po ng foreign policy ni Tatay Digong, friends to all, enemy to none. Yan na po yung naging policy ng ibang mga mayayamang bansa. Kagaya ng Singapore. Ang Singapore po hindi nakikialam sa mga hidwaan, awayan, girian ng bawat bansa. Hindi po sila nakialam diyan. Kaya tignan mo ang Singapore, napakaunlad. Sa Europe naman, ang halimbawa natin diyan yung Switzerland, kung hindi ako nagkakamali. Hindi sila nakikialam sa mga hidwaan ng bawat bansa. Siguro, ganun yung policy nila. Friends to all, enemy to none. Ayaw nila makipaggera, makipag-away. Kita nyo, hindi niya nababalita na nakipag-away yung mga bansa na yan. At dito sa Asia, ang Singapore ang pinagkakatiwalaan pagdating sa financial business. Pagdating sa pagdideposit ng pera. Yung mga politiko natin dito sa Pilipinas, ang daming mga nag-i-invest dyan o nagdi-deposit ng pera nila na galing sa nakaw dyan sa Singapore. Pero, hindi naman yan malalaman ng Singapore na ito'y galing sa nakaw. May mga para-paraan kasi na ginagawa itong mga magnanakaw, di ba? Ganon din sa Switzerland. Di ba may account ang mga Marcos dyan? Yung Swiss account ni Marcos. Kaya sila dyan nagdi-deposit. Kasi itong bansa na to hindi nakikialam. Hindi nakikialam sa mga awayan ng politika sa iba't ibang bansa. Kaya umuunlad sila ng umuunlad. Sa atin, dito, nung panahon ni Tatay Digong,
di ba nagdagsaan ng investment ng mga bawat bansa? Kasi ang ganda ng polisiya ni Tatay Digong. Ngayon, wala nang nag-i-invest. Kasi bangag nga. Kumampi sa US itong ating presidente. Bakit kumampi? Siyempre, may bigay May bigay po yan. Kaya nga, lahat ng pondo ng Pilipinas halos masaid na pakiwari ko lahat ng nagbibigay tanggap tanggap ng tanggap ganun kagahaman. Meron pong sakim talaga, may gahaman talaga sa pera, meron talaga. Kaya hindi nakakapagtaka na bakit pa sumasagot ito, bakit nag-iiyakan itong mga dilawang ito. Tignan nyo yung mga post nila ni Risa Hontiveros. Ito si Erwin Tulfo. Matindi pa sinabi ni Erwin Tulfo, no? Wala kayong karapatan na sitahin ang mga opisyal namin sa mga pahayag nila hinggil sa pagkamkam ninyo sa aming mga teritoryo. Noong panahon ni Duterte, walang nakamkam ang mga China na teritoryo ng Pilipinas. Wala. Noong panahon ni Noynoy, yan, meron. Ewan ko lang, itong panahon ni Marcos, baka manakawan na naman tayo o makamkaman na naman tayo ng teritoryo. Kung hindi gusto ng Chinese embassy officials kung paano gumagana ang demokrasya sa Pilipinas. Demokrasya, Erwin Tulfo? Nagsampa ng impeachment, sila may defensor, hindi tinanggap. Yan ba yung demokrasyang, ano sinasabi mo tungkol dyan? Hinarang po yan, sinadyang hindi tanggapin. Nasaan ang demokrasya sinasabi mo? Maaari silang lumayas anytime. Aba, hindi niya alam ang sinasabi niya. Dahil sa dolyares, sinabi mo yan. Maaari silang lumayas anytime. Pinapalayas ni Erwin Tulfo ang Chinese Embassy. Yung mga taga-Chinese Embassy, pinapalayas. Ang China po, ang mga Chinese, ang isa sa bumubuhay sa Pilipinas. Ang dami pong negosyante o malalaking negosyante dito sa Pilipinas ay Chinese. So, isa yan sa bumubuhay. Kasi, kaya ka nga nag-i-invite ng mga foreign investment na magpunta kayo rito, punta kayo rito. Tapos si Tulfo paaalisin. Marami pong mawawalan ng trabaho kapag nag-alisan ng Chinese dito sa Pilipinas. Si Donald Trump nga ang alam ko, si Biden una, no? Si Biden nangutang na sa China Si Donald Trump nakikipagnegosasyon Kasi ang US, China at Russia, yan yung mga malalaking bansa, mga powerful na bansa. Ang alam natin, mas malaki, mas mayaman ang kinikita, mas malaking kinikita ng US. At sumusunod ang China, sumusunod ang Russia. So, yan. Ganyan sila kayaman. Pero, pagdating sa gastusin, ang daming gastusin ng US. Una-una lang sa armed forces nila. Gumagastos ng halos $1 trillion ang Amerika. Doon pa lang, ang laking gastos na nun. So, sabihin natin $900 billion. Ang laking gastos nun taon-taon. So, kung mapapansin mo, parang mas maraming pera ang China kaysa sa Amerika. Pero pagdating sa asset, ang daming asset ng Amerika. Kaya yung income nila mas malaki pa rin kaysa sa China. Kaya nga lang yung gastos ng Amerika napakalaki rin. So parang wala rin silang naiipon o parang nawawaldas din yung taon-taon na kinikita ng Amerika. Kaya ang China patuloy ang pag-unlad, no? Kasi yung kultura nila, negosyo tayo, negosyo. Yung pera nila nagmumultiply.
So yan ang kaibahan at ang US ngayon ay may utang na sa China. So balik tayo dito sa mga dilawan, ano? Yan ang post ni Erwin Tulfo na hindi niya alam kung ano sinasabi niya. Ito naman kay Risa Hontiveros, hindi kami pwedeng manahimik. Hindi pwedeng manahimik lamang si Commodore Tariela. Malinaw naman ang sinabi ng Chinese Embassy. Ito no one wants to silence you. No one. And no one should be silenced. Umpisa pa nga lang ng kanilang banat nilinaw na nila. Nilinaw na nila Tapos tinan mo ka-ipokritohan. Ipokrito po tawag dito Ha? Hindi kami pwedeng manahimik. Hindi naman kayo pinapatahimik Ang linaw-linaw English lang. Hindi pwedeng manahimik lamang si Commodore Tariela. Di kami pwedeng tumigil dahil baka ma-hurt yung feelings ng Chinese. Ano na lang yan. Kailangan na lang sumagot ni Risa Hontiveros dahil isa siya sa mga troll ng mga bangag na nakatira dyan sa Ilog Pasig. Dahil nagkakaroon siya ng dollar. No? Yan yung mga agenda ng mga may kilusan. Alam mo yun? Kailangan ng kilusan yan yung pondo. Ito naman sabi ni Kiko. Nag-post din si Kiko. At ito yung post niya. Pakita ko na lang sa inyo. Wala naman din kwenta ito So, dito sa mga dilawan na ito, hindi ba kayo ay mga oposisyon? Di ba? Sabi nga ng media, ang Duterte na ba ang oposisyon ngayon? O sabi ni Castro, ni De Lima, hindi. Sabi ni Risa Hontiveros, hindi. Kami ang oposisyon, kami. Sila daw ang oposisyon. Bakit kakampi ka ni Marcos? Bakit hindi mo mabanggit si Marcos, si Romualdez sa flood control na kawan? Tapos sasabihin mo kayo oposisyon. Hindi ba't ang oposisyon, yung mga laging nag-o-oppose sa administrasyon, sa mga katiwalian ng administrasyon? Bakit sinabihan si Kiko, ba't tahimik kayo sa korupsyon sa flood control? Ang sagot ni Kiko, hindi kami tahimik, nagmamasid lang kami. Ito makbo ka pa na senador, kundi magmamasid ka lang. Labanan mo ang korupsyon. Alam na ng taong bayan kung sino ang mastermind. Si Marcos at Romualdez. Pero hindi nyo nilalabanan. Ano ang silbi nyo sa taong bayan at sa bansang Pilipinas? Hindi kayo oposisyon. Kakampi kayo ng administrasyon. At dito, papasukin natin si Trillanes. Ito nabasa ko lang sa mga post. At ito ay post ng balita. Diba? Maaring totoo ito. Hindi na natin chinek. Pero ito ay post ng, ang balita. Ang balita ngayon. Media po ito. Okay. Saturday, January 24, 2026. Trillanes hindi na umano tatakbo sa 2028. National election. Alam nyo ang national election, presidente, vice-presidente, senador, party list. Yan yung mga national election. Yung mga local, yan yung mayor, governor, congressman, at ano pa, yung mga kapitan, kagawad, at mga konsyal ng lungsod. Yan yung mga local, no? Nagdesisyon na ako na hindi na ako tatakbo. Di ba? Nagpapatawa itong si Trillanes. Nagdesisyon na raw siya. Dapat gumaya ka na lang kay Mar Rojas. Ayan, tahimik na. Kaya lang, dinadamay nyo pa rin sa inyong propaganda para lang manira sa mga Duterte. Sobrang sad naman ng
taong ito, si Trillanes, malamang po, alam niya na kahit kagawad ng barangay, natalsik pa yung laway ko, hindi siya mananalo. Kahit takbuhan niya kagawad, wala siyang panalo. Hindi siya iboboto ng taong bayan. Pero okay lang yan. Malaki naman ang pakinabang mo. Teka lang. Malaki naman ang pakinabang mo sa tuwing sinisiraan mo ang mga Duterte. Ilan na bang maleta ang na-deliver sa iyo? Kasi hindi naman magtsatsaga yan si Trillanes kung wala siyang mapapala sa pagsira sa mga Duterte. Mananahimik yan kung wala siyang napapala. Meron din po yung maletang parcel na dumarating sa kanya at mga kasapakat niyang dilawan sa mga Duterte. Kasi pag ang Duterte ang naupo, hindi na naman siya, kumbaga, hindi na naman siya makaka-epal. At least dito kay Marcos, nagkakaroon siya nakaka-epal siya ng kahit papano. Pag Duterte ang nakaupo, wala. Malungkot ang buhay ni Trillanes. Kapag Duterte ang naupo, hindi na naman siya makaka-epal. Pati yung mga kasamahan niyang dilawan, wala na naman silang kikitain. So, pag Duterte ang naupo, yun. Kaya ayaw nila na maupo ang mga Duterte. At ito nakakatawa, no? Gusto ni Trillanes na magsanib puwersa daw si Marcos at mga dilawan. Sabi pa, no, nung nakaraan, never again to Marcos. Di ba nung panahon ni Lenny? Nung kampanya? Naalala niyo yon? Never again sila, never again to Marcos, never again. Nung naging presidente si Marcos, hindi nila malabanan, hindi nila mabanatan kasi tinapalan sila real talk tayo At huwag kayong ipokrito kasi mabibisto talaga kayo. Ma-expose ang inyong kaipokrituhan. Paulit-ulit sila, mga dilawan. Never again. Never again. Hanggang sa yung propaganda nila umabot pa ng US. Di ba? Umabot pa ng US, doon pa sila sa mga school ng US, nagle-lecture, gumagawa ng propaganda. Tapos ngayon, magkakampi kayo ni Marcos. Lintik ang propaganda nila talaga nakaraan. Tapos ngayon, bati na sila, di ba? Kasi kahit papaano, nagkakameron sila kay Marcos. Pero pag sa Duterte, sigurado, wala silang mahihitak talaga. Walang mapapala. Malamang, pag Duterte na upo, ipakulong pa sila. Kasi, makakurakot din ang team nila. Totoo yan. Pero palagay ko, hindi na makikipagsanib puwersa si Marcos sa kanila. Alam nyo kung bakit? Kasi si Marcos Jr. laging tamang hinala. Sino? Yun. Hindi ko mapasa. Laging tamang hinala. Laging lakas amats hindi sila siguro magsasanib puwersa. Sabihin ni Marcos, ayoko. Baka agawin nila yung pera ko. Tamang hinala nga no? At yung mga ginto ko, baka kunin nila yung ginto ko. Yung mga gold bar doon, di ba? Hindi papayag si Marcos. Kaya sa palagay ko, hindi yan mangyayari. Alright, hanggang dito na lang po. Maraming salamat sa patuloy na pagsuporta. See you po next time. Bye-bye.